Naramdaman din sa Capiz ang lindol kagabi. Kaugnay niyan, makakausap natin si Attorney Sheila Artillero, ang head ng PDRRMO diyan sa Capiz. Magandang gabi po, Attorney. Good evening po. Okay, Attorney Sheila, kumusta po kayo diyan sa Capiz at gaano po kalakas yung naramdaman na lindol diyan kagabi? Last night po, intensity 4 ang naramdaman dito sa Capiz. Konting oras po, nag-trip off ang aming kapelko, but after 1.5 hours siguro, nakabalik naman. And this morning, nag-announce nga ang ating mga mayors na suspension of classes para ma-check yung integrity ng mga school buildings. Pati rin kami sa province, nag-check din ng aming mga buildings. So far, okay naman po. Ang ilang buildings, mayroong mga hairline cracks. So we have to check and repair pa sa ilang mga buildings. But so far, okay naman po dito sa probinsya ng Capiz. So, yun nga, yung sa naramdaman, nagkaroon ba initially po kayo nag-evacuate po or hindi naman po kinailangan po mula kagabi? Wala naman pong evacuation na nangyari, but may practice ang ilang kabataan sa Robinsons Mall last night, so they have to go out of the building kasi ramdam na ramdam ng mga students yung alog. So they have to go out of the building, and a few minutes after, pinauwi na rin sila. Pero may naitala po bang pinsala ng lindol sa inyong lugar dyan sa Capiz? Meron po bang na ospital o meron pong mga lugar na nagkaroon rin ng mga bitak or gumuho? Meron po ba? Wala naman pong reported damages as of now po. But continuous naman pong check ng ating mga officials ang mga buildings. May ilang reports na nipasok dito na may mga hairline cracks, but minimal po ang nangyari. So, i-repair and maintain na lang po ng ating mga tao dito. Okay, so basically... Ano ba yung distance ng Capiz sa Cebu? Gaano ho kayo kalayo, ma'am? We have to go to Iloilo to mga 1 hour from Iloilo to Cebu, plane ride po. Okay, pero ma'am, nung bagyo, nung lindol sa Bohol is naramdaman din po sa inyo? Yes po. Okay. Actually, mas yun yung group chat namin, ang daming reactions, and na-concern din yung mga nasa coastal areas because of ang fear ng baka may tsunami na dumating because malapit sa coastline ng tapos may mga messages na fake news pa na baka nag-receive yung dagat. So we have to give out an advisory na ang tsunami alert is along Cebu and Biliran. But ang ilan na concerned citizens umalis na rin sa coastal areas para safe po. Huling message lang ma'am para doon sa yan, sabi niyo may mga fake news para alam niyo mapapanatag yung mga constituents niyo po dyan sa Capiz. Ano ho mensahe niyo para sa kanila? It's not really good na maglabas or mag-post ng mga unnecessary news na nakakasira and nakakadagdag ng panic. Because sa ganitong mga sitwasyon, kailangan maintain po na huwag magpanic para walang casualty at walang unnecessary na mangyaring damage sa ating mga kasamahan. Okay. Alright. Salamat. Maraming salamat, Attorney Sheila Artillero, head ng PDRRMO ng Capiz. Thank you for listening.